Magandang, magandang gabi po mga kapatid at welcome po sa ating Biblical Spirituality Weekly. Ngayon po, as usual, sa araw ng Martes po, dito po sa ating Zoom meeting. Welcome po sa ating mga nandito po sa Zoom at sa mga kapatid natin, mga Bible Apostles na nasa Facebook Live at sa YouTube channel po natin. Ngayon po ang ating pong volunteer parish po para sa ating Biblical Spirituality Weekly is the parish of St. Pius X. At welcome po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pong generosity na binigay niyong oras para sa Panginoon. At ngayon po tayo po ay makikinig po sa ating pong kapatid na magre-recap na kung saan po ay si Ate Dayday Valdevieso po. Hello po Ate Dayday, good evening Hello po. po, magandang gabi po. Ayan. So, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Nawa ang kapayapaan ng Diyos sumaating lahat. Ako po'y naatasan na mag-summarize ng exposition of the Word of God ni Father Ado nung nakaraang linggo mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas chapter 10 verse 1 to 12, 17 to 20. Ito po ay ang pagpili ng Panginoon ng 72 at sinugo ng dalawa-dalawa. Ayon po kay Father Ado, ang pagpili at pagsugo sa Ebanghelyo ay misyon ng bawat isang Kristiyano. Misyon nating lahat, lalo na po sa ating nasa biblical ministry ng Biblical Apostolate. Una ay ipinaliwanag po ni Father Ado ang kahalagahan ng numerical symbols ng 70, 72 at pagsugong dalawa-dalawa. Ang 72 or 70 sa ibang translation in reference sa book ng Numbers, ito din ang sabi po Ito, doon, kung matatandaan natin, yung pagtawag sa 70 na mga elders na pinili ng Diyos na magkaroon ng espiritu upang tulungan si Moses na pamahalaan ang bayan ng Israel. Isa ring reference na ginamit ni Father Ado para sa numerical symbols ay ang Genesis chapter 10 na kung saan naroon ang mga listahan ng mga bansa na sa panahon noon ang daigdig ay binubuo lamang ng 17 nations. So kung nagbasa rin po tayo doon sa reference na binigay niya, makikita nga po natin yung mga bansa na sinabi na mahalagang maunawaan natin na ang 70, yung 72 numerical symbols, na ang misyon ay para sa lahat. No? Yung pagmimisyon, yung pagtawag ay para sa lahat ng mga bansa. At ito din ang inutos at inatas na misyon sa mga alagad at kinote din po ni Father Ado sa Matthew chapter 28 verse 19. Ang pagkakasabi po ng Panginoon ay at pagkakasabi o yung pagkakasugo ng Panginoon sa mga alagad, humayo at ipahayag ang mabuting balita at gawing alagad ang mga bansa. Bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. So yung 72 na alagad, sabi po ni Father Ado, sila rin mga alagad maliban po doon sa 12 na disciples. At sabi po nga niya ay maituturing yung 12 disciples na inner circle ng Panginoon. Kasunod po dito ay pinaliwanag din ni Father Ado yung kahalagahan ng pagsusugo o yung pagpapadala ng dalawa-dalawa. Pinaliwanag niya ang kahulugan sa biblical text ng pagsugo ng dalawa-dalawa at kung bakit dalawa-dalawa. Una po,
sa reference na binigay niya po sa aklat ng Deuteronomy, ang isang testimony ay nagiging totoo kung dalawa ang nagpapatotoo. Kaya sila pinadala ng dalawa-dalawa ng Panginoon upang sabihin totoo ang pagtitestify nila sa paghahari ng Diyos. Pangalawa po, sa konteksto po ng pagsugo ng dalawa-dalawa ay pag dalawa-dalawa ay naroon ang presensya ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, isa o dalawa nagkatipon sa aking pangalan, siya ay nasa kalagitnaan. At higit po doon, pagkasabi po at pagpaliwanag ni Father Ado, ang dalawa po ay image ng isang community. Sabi po niya, dahil tayong mga Kristiyano ay sinusugo ng hindi individual, no? Hindi tayo nag-iisa, hindi individual na pagganap ng misyon. Tayo ay sinusugo bilang simbahan, bilang isang community na kung saan nagiging saksi ng pag-ibig at pagmamahalan na sa pagkakasugo ng dalawa-dalawa at kinakatawan ang isang komunidad at ang isang simbahan, makikita ng mga tao ng mundo na ang mga sinugo ay pinananahanan ng pag-ibig at pagmamahalan. At sa ganun po, sabi ni Father Ado, tayo ay sinusugo din bilang biblical apostolate ng dalawa-dalawa sa ating mga gawain sa pagganap natin ng ating gawaing biblical apostolate sa ating mga parokya. Tayo din ay tinawag upang ihatid ang mabuting balita sa lahat ng mga tao. Sabi nga ng Panginoon, ang tayo sinusugo upang pagalingin ang may sakit, ang may mga ketong, gamutin ang may mga ketong, ang mga patay ay buhayin. Alam naman nating lahat sa panahon natin ngayon na hindi lamang sakit pisikal ang nararanasan ng mga tao, kundi sakit karamdamang spiritual, malalim pa sa pisikal na karamdaman. Ito po yung mga pinanghihinaan ng pananampalataya at nawawala ng pag-asa. Sabi din po, sinusugo tayo upang gamutin ang may mga ketong. Maari hindi na tayo nakakita ng may mga ketong, pero sabi po ni Father Ado din na ang ketong ay maaring ito yung mga kasalanan sa panahon ngayon na sumisira sa ating mga katawan, sumisira sa ating pagkatao. At higit sa lahat, maraming taong buhay pero patay. Mga taong wala ng pag-asa, na natatamlay na sa buhay at pakiramdam wala nang hinaharap na kinabukasan. At ito po yung ah, pagtawag sa atin. Lagi ko po, no, malalim ang pagkarinig ko po sa mga salitang ito na sila ang mga naghihintay sa atin upang ipahayag ang salita ng Diyos at ipahayag ang kapayapaan ng Panginoon. At kasama natin ang Espiritu ng Panginoon. Sabi niya po, sa panahon ngayon, tayo ay nakikibahagi sa messianic mission ng ating Panginoon na iparating ang kaligtasan, iparating ang kapayapaan. Binigyan din ni Father Ado na ang misyon ng pananampalataya ay hindi nakabase sa ating damdamin. Ang ating misyon, ang ating pananampalataya ay hindi dapat nakabase sa kung ano yung ating nararamdaman. Kaya sinabi sa Ebanghelyo na kung saan man pumunta ay huwag magpalipat-lipat ng bahay. Kasi nga, kung saan, binigyan din niya na kung saan tayo tinawag, saan tayo pinadala, kailangan nating tapusin na ipahayag ang kapayapaan at
paghahari ng Diyos na malapit na. At ang pagpapahayag na to ay nagbibigay ng kagalingan, nagbibigay ng buhay sa mga taong nawawalan na ng buhay at ng pag-asa. Pinaalalahanan din tayo ni Father Ado na sa ating pagpapahayag ng mabuting balita. Wag nating gagawing moralismo na ang ibig niyang sabihin, wag nating iparamdam sa kapwa natin na sila'y mali, sila'y makasalanan, sila'y wala ng pag-asa at tayo'y mga banal. Na yung pagpaparamdam na dahil tayo'y naghahayag, tayo ang mas banal kaysa sa kanila. Wag na wag daw nating gagawin. Parang ilang ulit niya po yung sinabi. Bumalik sila, yung isa sa mga, yung last part ng Ebanghelyo, ang ganda po ng pagkakapaliwanag ni Father Ado dahil ibinahagi niya po sa atin yung last part na yung pagbalik ng mga alagad, tuwang-tuwa sila, nagagalak silang ibalita na bumagsak o pinabagsak nila si Satanas. Sabi ni Father Ado, dapat ang kagalakan na yon, sabi nga naman doon sa Ebanghelyo, hindi dahil sa napabagsak si Satanas, kundi ang pinanggagalingan dapat ng kagalakan natin ay dahil nakasulat ang ating pangalan sa langit. Nakakatuwa din na binanggit ni Father Ado nung tayo'y bininyagan, nakasulat na pala yung ating pangalan sa langit. Pero yung sa kaharian ng Diyos, nung tayo'y bininyagan, yung pagkakasulat pala ng ating pangalan sa registration ng ating simbahan, katumbas pala nito ay pagkasulat ng pangalan natin sa kaharian ng Diyos. Pero pala, sabi ni Father Ado, nakasulat ang ating pangalan sa kaharian ng Diyos. Pero sabi po niya sa kanyang paliwanag, kailangan natin mag-ipon ng kayamanan para doon sa pangalang nakasulat na ating pangalan sa kaharian ng Diyos. Kaya po pala ang pagbimisyon, ang pagkakasugo sa atin ay walang bayad, no? Hindi tayo umaasa ng kabayaran, kundi dahil sa yung inaasahan natin na pag-ipon ng kayamanan sa langit. Yung sabi po ni Father Ado, yung ipagamit natin sa Diyos yung ating mga bibig, ang ating mga katawan upang makamtan natin talaga yung pagkakasulat natin, yung pangalan natin sa kaharian ng Diyos. At nagtapos si Father Ado sa pagpaanyaya. Actually, yung paanyaya ni Father Ado po ay pagbibigay sa atin ng pagkakataon na makapag-ipon ng kayamanan sa langit kasi paanyaya niya po sa ating mga gawain ngayong July na tayo'y dadalaw sa kulungan, sa kulungan ng mga babae, sa city jail, tapos sa mga kabataan na conflict with the law. So ito rin yung paraan natin. Sila rin ay bahagi doon sa 72 or 70 na bansa. O sila rin po ay kapwa natin na naghihintay ng sugo ng Panginoon upang ipahayag ang mabuting balita dahil maring totoong sila'y pisikal na nakakulong pero malalim pa sa pisikal na pagkakakulong yung kanilang nararamdaman, nakakulong sa galit, nakakulong sa kalungkutan, nakakulong sa kasalanan. At ito rin po yung pagkakataon ng paanyaya sa atin na maipahayag sa kanila na kahit sila'y nasa kulungan, sila rin ay may pagkakataong maramdaman ang pagpapalaya ng Panginoon
sa sitwasyon o anumang meron po sila. So, Opo. at sa kabuuan po ng ating ng explanation or exposition ni Father Ado, maaaring po nating balikan po lahat naman po ng ating mga biblical spirituality ay naka-record po sa ating FB page at sa ating YouTube channel po. At maaari po natin itong balikan at gaang din po ng puso na marinig muli ang pagpapaliwanag po ni Father Ado. At maraming salamat po at to Maraming God be the salamat. glory. Thank you po. Thank you po Ate Dayday. Maraming pong salamat. At dahil po sinugo po sila ng dalawa-dalawa, ang maglilid po ng prayer ay ang kanyang kabiyak, si Brother Joe Valdivieso po. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon pong gabi ay pag-isahin po natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Muli po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, kami po ay dumudulog sa mga oras na ito na kami po ay inyong papanaugan ng inyong Espiritu Santo upang baguhin ang bawat isa sa amin at turuan kung paano kami mamumuhay na banal ng naaayon sa inyong kalooban. Panginoon, ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus, kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming po salamat, Brother Jogar, Sis Dayday, and let us continue po sa ating pananalangin sa pamagitan po ng uh, pagpapanalangin at paghiling po ng Espiritu Santo sa atin para sa gabing ito. Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa
pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Atin po pakinggan ang Ebanghelyo na babasahin po para sa atin, Mrs. Melay po. Sis Eden Conde po, Kay sorry. Eden. Opo, Sister Eden. Good evening po, Sis Eden. Good evening po. Good evening po. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, may isang iskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Upang wag siyang lumabas na kahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem, papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinirang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka at ganon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Jesucristo. Maraming pong salamat, Sister Eden. Ngayon tayo po ay magpapatuloy sa ating pagninilay ng mabuting balita sa pamamagitan ng isang awitin.
Tayo po ngayon ay magpatuloy po sa ating pong pagninilay, ating pakinggan ang ating mga sharers po. Ang unang pong first share po natin ay si Sis Carmela Valdivieso. Good evening po, Melay. Hey po, magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi po, Sis Melay. Ayan. So, um, ako po, ang masishare ko po sa gabing ito regarding po sa ating gospel. Di ba po doon sinabi niya, lalo na po doon sa taong nagtanong kay Jesus, sino po ba yung um, Good Samaritan doon? Ah, at this day po, actually ako dati po, meron din po ako mga hesitations. Kasi, di ba po ang daming mga nanghihingi pong pulube ngayon sa mga daan. Tapos, makikita na lang po natin, lalong-lalo na po yung mga bata, um, ah, bumibili po sila ng rugby. Tapos nilalagay na sa plastic. Ang tawag doon, kanila pong ah, sinisinghot. Sinisinghot. Um, Napaisip po ako na dapat ko ba silang bigyan? And yung mga mangyan po na umakyat sa mga jeep, dapat ko ba silang bigyan? Pero po one time, ah, dahil po sa pagpapatuloy din po ng aming ah, LBS, mas lalo pong nag-open yung aking mga pananaw at pag-intindi po sa kanila na bukod po doon sa, siguro hindi lang po din natin sila naiintindihan, no? Na kaya po nila ginagawa yon. Pero siguro po, ang sabi ng Panginoon, di ba, nung kumatok ako sa iyong pinto, ako ay iyong pinatuloy. Nang ako'y nagugutom, ako'y iyong pinakain. Um, Doon po nag-open yung mind ko and ang aking puso na hindi ko po pala siguro isipin na ipagdamot yung konti po nilang kailangan. Kasi sa likod po ng kanilang mga ginagawa, hindi po natin alam kung ano po ang nangyayari sa kanila. So, minsan naiisip ko rin po, kasi pag binigyan ko sila at pag binigyan mo sila, napapatuloy po nila ang kanilang mga ginagawa. Pero one time po kasi, may nakausap po kaming bata on our way to Christ the King. Sumakay po kami ng jeep. Tapos yung bata po, nanghihingi po siya. So, along the way po, traffic po siya. Tapos, tinanong po namin siya. Sabi ko, bakit ka nanghihingi? Sabi ko gano'n. Sabi niya, kasi po, ang lola ko, kasama ko lang po ang lola ko. Sabi niya. So, ang lola ko po ang nagpalaki sa akin. Sabi niya, so may sakit po siya. Kaya ko siya pinanghihingi. Sabi niya gano'n. So, sabi ko, paano yan? Sabi ko, wala kaming maibibigay. Sabi niya, okay lang po kung wala po kayo maibigay. Sabi niya ganun, okay. So, pero at the end of the conversation po, nagbigay po kami ng tulong mag-asawa. So, doon po aking naramdaman na hindi ko man po sila sinusuportahan sa kanilang pong ginagawa. Pero mayroon po kasi silang pangangailangan, totoo man o hindi. Pero kung bukal po ito sa puso natin na tayo po ay tumulong, um, so atin pong ibigay. Huwag po nating ipagdamot. Dahil ang Panginoon na lang po ang patuloy at
na magbigay sa kanila din ng biyaya at patuloy, hindi man po natin alam ang kanilang mga pangalan, patuloy na lang po natin silang ipagdasal para po lalo po silang maging matatag at lalong-lalo na po sa pangangailangan nila. Ang dami po ngayong um, mga bata sa lansangan na nangangailangan. At siguro po, hindi man natin po sadyang um, sinusuportahan yung mga um, gusto nilang gawin. Pero bukal na lang po natin silang sa loob na tulungan at patuloy po natin silang ipagdasal. Alam niyo po, sa trabaho ko, sa lahat po, ang dami po naming natutulungan na may sakit. Alam niyo po, meron po iba-ibang klaseng tao. Meron po na-appreciate po yung tulong namin. Meron pa pong nagagalit kasi kulang po yung itinulong namin. Meron pa pong nagdi-demand kasi sasabihin nila hindi naman daw lahat ng nakasasakyan nakatira sa mga villages or subdivision may pera po. Sabi nilang ganon. Pero at the end of the day po, alam mo po yung kung wala ka man pong hesitation sa iyong puso na tumulong, hindi mo man po sila na-satisfy sa kanilang kailangan, pero at the end of the day, ikaw po ay magiging masaya dahil alam mo po yung ikaw ay nakatulong na wala kang iniisip na ibabalik sa'yo yung iyong natulong. At on my part po, nagpapasalamat po ako dahil ginamit po ako ng Panginoon dahil po nakakatulong po ako sa ibang tao sa pamamagitan po ng aking boss. So, patuloy po nating ipagdasal yung mga tao pong nangangailangan, yung may mga sakit, at wag po nating ipagdamot ang konti po nating maitutulong po sa kanila. With that po, to God be the glory at magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po, Sis Melay Valdivieso. Thank you Maraming po. salamat po. Ang sunod po nating sharer po ay si Sister Shirley Ann Kalakday po. Sister Ann. Hello po. Hello po, good evening po. Good evening po. Yes po. Bali po yung share ko lang po para sa pagiging mabuting Samaritan. Di ba po sabi, charity begins at home. Siguro po yun yung ano po, yung sa akin. Siguro po yun yung naano ko para sa pamilya, sa mga kapatid, sa mga pamangkin. Kasi hindi naman po lahat ng lahat ng lahat ng bagay maaano mo sa na ano ba kung tutusin po kasi sa akin, sa amin, sa pamilya ko, sa asawa ko, sa mga anak ko, baga parang ano na po kami, wala na po kami sigurong iisipin pa na kumbaga parang nakakaluwag na po kami kung kami lang po yung mag-asawa at mga anak ko. Pero dahil nga po sa pagiging ginagawa mong mabuti kang kapatid, mabuti kang tita, mabuti kang anak, mas pinipili mo pa rin na tumulong kahit hindi mo na dapat gawin. Yun po yung sa akin. At ganun din po sa ibang, tulad sa mga ka-office mate, hindi lang naman po sa material na bagay inaano yung pagiging mabuting Samaritano. Hindi lang naman po sa mga mga bagay na magbibigay ka ng pera or ng material. Siguro po sa pamamagitan din po ng
pag sinishare ko po sa mga kaopisina na nangangailangan din sila na makarinig ng mga salita ng Diyos para rin po ma-enlighten sila, magkaroon sila ng pag-asa na at patuloy na umasa kay Lord. Yun po. Siguro yun po yung sa akin parang para sa akin na pagiging isang mabuting Samaritano. Although hindi naman po talaga ganun ako kabuti dahil hindi naman po perfecto. Pero at least po kahit papano nagagamit ko po yung pagiging ah, commentator ko na nakakapagpahayag ako ng mabuting balita ni Lord at na-share ko po sa aking kapwa, lalo tigit dito po sa aking pamilya. Yun lang po. Salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat, Sister Shirley Ann. And ngayon po tayo po ay magpapatuloy sa exposition po ni Father Ado. Good evening po, Father Ado. Magandang gabi mga kapatid, mga Bible Apostles, coordinators, mga kasama natin na nakikiisa sa pagninilay ng salita ng Diyos dito sa Zoom at nasa Facebook Live din. No? Marami rin po sila bumabate at nagninilay ng salita ng Diyos. At itong mabuting balitang ito ay ang Good Samaritan o yung mabuting Samaritano na totoo namang alam na alam natin. No? Ngunit mahalaga itong kahulugan nito para sa ating buhay. Sa unang bahagi nitong ebanghelyo, merong isang dalubhasa sa kautusan, no? Sa mga Hudyo, ang tawag dito ay eskriba, no? Ibig sabihin nag-aral ito at alam nila lahat pasikot-sikot ng Torah, no? Yung lumang tipan, no? At tinanong niya ang Panginoon, sinabi ng Panginoon, ano ba yung nakasulat, no? Doon, no? At ayun din yung tanong kay Hesukristo nung maraming mga nakakaalam sa batas paulit-ulit na gusto siyang siluin, no, kung magkakamali ba siya o hindi, no. Ngunit ang sagot nitong iskriba na to ay yung tinatawag na Shema Israel, no. Ito ay mahalaga sa bayang Israel, hanggang ngayon ay dinadasal ito, yung makinig ka Israel, mahalin mo ang Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, ng buo mong isip at ng buo mong lakas, no. Ito ay makikita natin sa Deuteronomy chapter 6 verse 5. Pero hindi nakarugtong dito yung mahalin mo ang kapwa tulad ng iyong sarili. Itong pagmamahal sa kapwa naman ay nasa aklat ng Leviticus chapter 19 verse 18. No? Magkahiwalay sila. No? Pero sa paglakad ng mga panahon, naging isa na ito. No? Sapagkat ang pagmamahal sa Diyos ay kailangang maging laman sa pagmamahal sa kapwa. At ang pagmamahal sa kapwa ay larawan ng pagmamahal sa Diyos. No? Kapag halimbawa, pag binasa natin yung sulat ni San Juan, sabi roon, kung hindi mo nga mamahal yung kapwa mo na nakikita mo, paano mong sasabihin na kaya mong mahalin yung Diyos na hindi mo nakikita. No? Kaya nga parang two sides of the same coin. No? Kailangan palagi silang magkasama. At sabi ng Panginoon, sige, gawin mo yan at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. No? Makakapasok ka sa kaharian ng Diyos. Ngunit parang hindi kontento yung iskriba sa sagot ng Panginoon sapagkat gusto niya talagang imbestigahan kung may alam ba si Jesus sa kautusan. Kaya sinabi niya, kung mamahalin ko ang aking kapwa, sino ang aking kapwa? At dito na bumigkas ang ating Panginoon ng isang talinghaga. No? Ang talinghaga ay maraming ulit na ginamit ng Panginoong Hesukristo sa mga ebanghelyo. No? Ang talinghaga ay isang paraan ng Panginoong Hesukristo upang parang to paint the image. No? Parang nagpipinta siya ng imahe at habang nagpipinta siya ng imahe, parang nakakapture niya, nakukuha niya yung pandinig at yung isip ng mga tao. Napakaraming talinghagang binigkas ang ating Panginoong Hesukristo at isa nga sa talinghagang ito, itong talinghaga ng mabuting Samaritano. Ang mga talinghaga ay ginagamit ng Panginoong Hesukristo upang ipahatid niya yung mensaheng nais niyang sabihin. At ginamit niya nga itong talinghaga ng mabuting Samaritano.
Unang-una, ang mga Samaritano, mga Bible Apostles sa Biblia, sa kasaysayan, ay hindi itinuturing ng mga Hudyong katulad nila. No? Ang tingin nila sa mga Samaritano ay impure, hindi dalisay, sapagkat kapag binasa natin sa ikalawang sulat ng mga hari, nung panahon na sinakop ng Assyria, yung northern Israel, no, kinuha nila yung mga tao sa Samaria, nagtira sila ng kaunti at nagdala sila ng 5 bansa, no? Kaya nagkahalo-halo roon, no? Kaya sumasamba sila kay Yahweh, ngunit meron ding mga ibang Diyos-Diyosan. Kaya simula noon, ang tingin sa mga Samaritano ay mga taong marumi. At kaya nga pagkatapos nung kasaysayan, naging magkaaway yung mga Samaritano at yung mga Hudyo. Lalo pa nga sa panahon ni Ezra at Nehemiah, nung bumalik na sila mula sa Babylonia galing sa exile o sa pagkakatapon, ipinahiwalay ni Ezra yung mga Hudyo na nag-asawa ng mga Samaritano. At lalo syempreng bumigat yung sitwasyon. At noon, simula noon, meron ng hostility, animosity. No, kaya nga, ang mga Samaritano ay hindi lumalapit sa mga lugar ng mga Hudyo at ang mga Hudyo ay hindi rin dumadaan sa lugar ng Samaria. No? Si Jesus lang yung dumaan doon. Kung maalala ninyo mga Bible Apostles sa John chapter 4, di ba? Pumunta siya ron sa Samaria at nakatagpo niya yung babaeng Samaritana sa ilog. At ito yung background na pwede nating sabihin. Ngayon, itong talinghaga ng Panginoong Hesukristo ay malalim sapagkat yung tao raw ay bumababa mula sa Jerusalem. Ang Jerusalem ay yun ng templo ng Diyos. No, ayun yung lugar kung saan ang tao ay malapit sa Diyos. No? At ang Jerusalem ay nasa bundok, kaya nga Jerusalem nasa bundok ng Sion. At para umalis ka sa Jerusalem, kailangan mong bumaba. At itong taong ito ay papunta sa Jericho. No? At maganda itong simbolismo nito mga Bible Apostles. Yung Jericho ay isa sa pinakamababang lugar sa daigdig. No? Actually, napakalalim nitong lugar na ito. Ang Jericho ay 846 feet, no, below sea level, no. Hindi ko nagkakamali, no. Dito sa kalagayang ito, malalim yung simbolismo ng Jericho, 846 feet. Bakit? Kasi yung Jericho ay malapit sa Dead Sea. Yung Dead Sea, ito yung pinakamalalim na lugar sa daigdig. No, kaya nga patay yung tubig dyan eh. No, hindi makalabas, parang dead end siya. So makikita natin yung simbolismo mula sa lugar ng Diyos sa ibabaw ng bundok. Itong taong ito ay bumababa sa pinakamalalim na lugar. No? Ngayon, yung salitang Jericho ay mahalaga rin. No? Ang salitang Jericho ay galing sa salitang Hebreyong Yareyak. Yung Yareyak, literal na kahulugan ay moon o buwan, simbolo ng dilim, ng gabi. No? Yung Jerusalem of Gold, ang tawag doon, Jerusalem of Gold, talagang nagniningning ito parang araw. Yung Jerusalem ay simbolismo at larawan ng liwanag. Yung Jericho ay simbolismo ng dilim. No, dalawang bagay na yung nakikita natin dito. Bumababa yung tao papunta sa pinakamababang lugar at papunta sa kadiliman. No? Ikatlo, ang Jericho sa Biblia ay ito yung hadlang sa mga Israelita na pumasok sa lupang pangako. Kung babasahin natin yung aklat ni Joshua, di ba? Ang Jericho ang nakaharang. Ang nakaharang kaya hindi sila makapasok. Kaya kailangan nilang umikot ng 7 ulit. Di ba? Kung mababasa natin sa aklat ni Joshua at kasama yung mga pari at sila ay umaawit. Kaya bumagsak yung mga pader ng Jericho. At pagpasok nila sa Jericho, winasak nila yung Jericho sapagkat ito ay lugar ng mga Diyos-Diyosan. No? Kaya makikita natin yung larawan ng Jericho kahit sa mga ebanghelyo, ito yung lugar ng mga bulag. No? Halimbawa si Bartimeo sa ebanghelyo ni San Marcos, sa ebanghelyo ni San Mateo naman, 2 bulag nasa Jericho. No? Si Zacchaeus yung publikano, yung maniningil ng buwis na isang makasalanan, taga Jericho. No? Makikita na natin na isang taong lumalayo sa Diyos. Pumapasok sa kadiliman, pumapasok sa pinakamababang lugar. No? Kaya nga,
Nung pababa na siya at nandun na siya malapit sa Jericho, siya ay hinarang ng mga tulisan. Maganda yung komentaryo ni Saint Augustine dito. No, isa sa pinakamagandang komentaryo sa Good Samaritan, yung komentaryo ni Saint Augustine. Sabi niya, yung tao ay si Adan. No? Kasi ang salita naman dito, man. Sa Hebreo, yung man ay Adam. No? Yung tao ay si Adan. Larawan nating lahat. Ito ay larawan nating lahat sa tuwing tayo ay lalayo sa Diyos. At ang pupuntahan natin kung lalayo tayo sa Diyos ay isang malalim na kalagayan. Lugar ng depresyon, lugar ng kadiliman, at lugar ng pagkawasak. Actually, yung Jericho ay ilang ulit ng nawasak. No? Dahil ayon ay lugar ng kasalanan. No? At sabi rito ni St. Augustine, yung mga tulisan, ito ay larawan ng dyablo at ng kanyang mga kampon. Kasi malinaw dito sa ating ebanghelyo, ano bang ginawa ng mga tulisan? No? 'Di ba unang-una, ninakawan siya. Ninakaw kung ano yung pag-aari niya. Ano bang ginawa ng dyablo? Ninakaw ng dyablo yung ugnayan ng tao sa Diyos. Ninakaw ng dyablo yung wangis at larawan ng Diyos sa atin. Pangalawa, anong makikita natin dito, di ba? Sinaktan siya, binugbog siya. Sa tuwing tayo ay nagkakasala, ang konsekwensya nito ay sakit, no? Suffering. At pangatlo, sabi rito, hinubaran siya. Di ba? Anong nangyari kay Adan at kay Eva nung naniwala sila sa dyablo? Sila ay hubad, no? At pagkatapos noon, sabi rito sa ebanghelyong ito, iniwan na halos patay. Ito rin yung nangyari kay Adan at kay Eva. Sabi ng Diyos, huwag ninyong kainin yung bunga sapagkat mamamatay kayo. At ang konsekwensya ng kasalanan ay kamatayan. Maganda yung sabi ni San Agustin, sa tuwing lalayo tayo sa Diyos, naghihintay na ang kaaway, ang dyablo. Bubugbugin tayo, nanakawan tayo, huhubaran tayo at iiwan tayong halos patay. Ito palagi kong sinasabi sa mga dito sa seminary, sa mga youth, pag nagle-lectio divina kami, sa mga misa, no? Paano ba natin iniiwan ng Diyos? Paano ba tayo lumalayo sa Jerusalem? Kapag pumupunta tayo sa daigdig. Kapag iniiwan natin yung makadiyos na buhay at hindi natin ginagawa yung kalooban ng Diyos. Simple lang yan, no? Mga Bible Apostles. Sa tuwing may gawain tayong mabuti at alam nating kalooban ng Diyos ito, pupunta tayo sa kulungan, meron tayong mga monthly formation, meron tayong Bible sharing, meron tayong entry program. Sa tuwing tatakas tayo rito, papunta tayo ron sa baba. Nag-aabang na yung dyablo. Ayun ang gustong-gusto niya. Na kapag tumatakas tayo sa kalooban ng Diyos, ayun ang hinihintay niya. At ngayon, pagpapatuloy natin itong talinghagang ito, nung naghihingalo na duguan, no? Nakalugmok na sa lupa yung tao. Dumaan yung isang pari at isang levita. At umiwas sila. No? At umiwas sila. Bakit? Itong pari at levita, sila ay parehas na naglilingkod sa templo. Ngayon, kapag nakahawak ng patay ang mga Hudyo, lalo na yung mga pari at mga Levita na merong obligasyon sa templo, nagiging marumi sila. At ayaw nilang marumihan sapagkat hindi sila magiging karapat-dapat sa templo. Ibig sabihin, umiwas sila dahil gusto nilang puntahan yung kanilang obligasyon. Yung kanilang obligasyon sa simbahan. Sabi ni San Agustin, ito ay larawan ng Old Covenant, lumang tipan, no? Isang taong nabubuhay sa batas. Etong Levita at itong pari ay nabubuhay sa batas. Gusto nilang sundin yung batas, 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 batas para maging karapat-dapat sila. Ngunit may kulang. No? Kapag ang batas ay walang pag-ibig, no? Walang patutunguhan ito. Walang patutunguhan ito. Kaya nga, di ba, yung 10 utos, sinamarize doon sa 2 utos lang. Yung 10 utos na ay naging 2 utos ng pag-ibig. At malinaw yung sinasabi ni Jesucristo sa simula ng Ebanghelyo, mahalin mo ang iyong Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. Ngayon, itong mga taong ito, pari at levita, gusto nilang mahalin yung Diyos. Kaya nga sila maglilingkod sa templo.
Ngunit katulad ng sinabi natin kanina, mahirap mahalin yung Diyos kung hindi mo kayang mahalin yung kapwang nakikita mo. At ito yung minsan ay nakikita nating problema sa loob ng ating simbahan. Napakaraming tao ang naglilingkod sa simbahan, no? Wala naman tayong hinuhusgahan, no? Pero makikita natin na ba't palaging nasa simbahan ito? Meron nga ako, naalala ko, matagal na siguro, mga bagong pari pa lang ako sa Tondo. Yung mother butler palaging nandun sa simbahan. At nakikita ko yung anak nandun sa kalsada, dun sa Tondo, ang dumi-dumi. At napapabayaan. Sabi ko, umuwi ka nga sa bahay ninyo. Bakit naman, Father, nandito ako, naglilingkod ako sa Diyos? Ang paglilingkod sa Diyos ay paglilingkod din sa kapwa. At yung anak mo ay andun marumi. No, naglalaro, napakaraming sugat at napapabayaan. Ang ibig ko lang sabihin, katulad itong talinghagang ito, hindi masama maglingkod tayo sa Diyos. Ngunit ipinapakita ng Diyos sa atin na marami tayong kapwang nakahandusay. Duguan, walang buhay. Ito yung katulad nung pinahayag nating ebanghelyo, pinagnilayan nating ebanghelyo nung isang linggo. Anong ibig sabihin dito ng ating Panginoon? No? Unang-una, tayo yung tao na sa tuwing ihiwalay sa Diyos, tayo ay handusay, mahuhubaran, at mawawalan ng dignidad. Ngunit kung mararanasan natin na tayo ay ibabangon ng ating Panginoong Jesucristo, ang panawagan din sa atin ay totoong maglingkod sa Diyos pero mahalin yung kapwa. No? Kaya nga sabi ni San Agustin, no, yung mabuting Samaritano, unang-una ay larawan ng Panginoong Jesucristo. Katulad ng sinabi natin kanina, yung mga Samaritano tinuturing na marumi, tinuturing na kaaway, tinuturing na walang lugar sa lipunan. At si Jesucristo, siya yung naging marumi. No? Alam natin yun, no? Nung siya ay parusahan, magdusa, ipako sa krus, napakarumi niya, puno ng sugat, dugo, yung mga alikabok na naging putik na sa kanyang katawan, napakarumi ng Panginoon sapagkat kinuha niya yung karumihan ng tao. Siya rin ay pumunta sa pinakahuling lugar katulad ng mga Samaritano sapagkat ang krus ay huling lugar, ito ay lugar ng kriminal. Ito yung lugar ng mga taong hindi pinagtitiwalaan. No? At si Jesucristo rin yung itinakwil. No? Sabi ng Panginoong Jesucristo, ako yung batong panulukan na itinatakwil. Kaya nga si Jesucristo, yung larawan ng mabuting Samaritano na kayang huminto, kayang hintuan, at puntahan ang taong nakalugmok. At ito yung mabuting balita sa atin ngayon. Hindi ko alam kung ilan sa nakikinig sa atin o ilan sa makikinig sa atin sa Biblical Spirituality Weekly na ito ang nakalugmok. Nandun sa kalsada, walang pumapansin, nawawalan ng pag-asa. Kaya ang mabuting balitang ito ay totoong mabuting balita kasi hihinto ang Panginoon. Nakikita niya na nawawalan tayo ng buhay. Nakikita niya kung paano tayo nalinlang muli ng dyablo. Nakikita niya kung bakit tayo napalayo sa Diyos. Ngunit ang Panginoon ay nandun din sa kalagayan na yun. Nandun din siya sa Jericho. Andun siya sa kalagayang mababa. Andun siya sa kalagayang madilim. Andun siya sa kalagayang wasak. Hinihintuan niya tayo. Ang katotohanan nga, kinuha niya yung kalagayan nitong taong nakalugmok, sugatan at hubad. Ito yung naging kalagayan ng Panginoon sa krus. Hubad, sugatan, wasak at walang buhay. At ito yung mabuting balita sa Jesucristo, ang mabuting Samaritano na ngayon nakikita tayong lahat. Alam niya yung mga sugat na kailangan niyang paghilumin. At ano ang ginawa ng mabuting Samaritano? Sabi rito, punong-puno ng awa at ito yung mata ng ating Panginoong Jesucristo, isang mata na hindi nanghuhusga, ngunit punong-puno ng habag at awa. Sabi rito, no, binendahan niya yung mga sugat. At mahalaga ito, sabi ni San Agustin, sa simbahan natin merong sacraments of healing. No? Diba yung pagkukumpisal at anointing of the sick. Sa tuwing nagkukumpisal tayo, yung sugat natin ay pinapagaling ng Panginoon. At sabi rito, binuhusan ng langis
at ng alak. No? Sabi ni San Agustin, yung langis, ito ay simbolismo rin ng sakramento, di ba? Sa binyag, sa sa kumpil, sa ordinasyon, sa pagpapahid ng langis sa may sakit, no? Ito ay sakramento rin. At yung alak ay simbolo ng Eucharistia. Sabi yung alak ay ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo. Ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo ay dumarating totoo para pagalingin tayo. Sabi rito, at isinakay ang taong sugatan sa kanyang asno. Yung asno ay mahalaga sa Biblia. Sa Sekaraya, chapter 9, verse 9, sinabi roon na ang Mesiyas ay darating sakay ng asno. No, at kahit na 'di ba yung Belen, 'di ba? Yung Belen natin, yung inilarawan ni Saint Francis of Assisi kasama ni Jesucristo sa kanyang kapanganakan yung mga beast of burden. Beasts of burden, yung asno at yung baka, yung mga hayop na nagbubuhat, no? At ito ang Mesiyas, no? Kaya niyang buhatin yung taong walang lakas, no? Kaya inilagay niya ang taong ito sa asno at dinala sa bahay panuluyan. Sabi ni San Agustin, yung bahay panuluyan ay ang simbahan. No, para tayo ay makarecover, no, mapanumbalik yung lakas, makabangon muli, magtamo ng kagalingan, no? Kailangan nating bumalik sa simbahan. At ito ang misyon nating lahat, mga kapatid, mga Bible apostles. No, totoo naranasan natin unang-una ito sa ating Panginoong Jesucristo. Ngunit hindi natatapos doon. No, 'di ba anong sabi rito ng ating Panginoon? Humayo ka at gayon din ang gawin mo. Parang sinasabi sa atin ng Panginoong Jesucristo, no, na yung ginawa ko sa iyo, yung naranasan mo sa akin, humayo ka at ganon din ang gawin mo. Napakaganda nung paalis na itong mabuting Samaritano. Sabi niya, kung may kulang pa, no, babayaran ko. At nag-iwan siya ng 2 denaryo. Ito yung pinag-uusapan natin kanina. Yung 2 denaryo, sabi ni San Agustin, ito yung larawan ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Kaya parang nasummarize itong ebanghelyong ito doon sa tanong ng iskriba. No, anong pinakamahalagang utos? Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. No, kaya nga mga Bible apostles, Bible coordinators, ngayong July, no, pagkakataon na natin, no, na maging mabuting Samaritano dahil naranasan natin yung pagiging mabuti sa atin ng ating Panginoon. Maraming taong sugatan, maraming tao ang nakahandusay, wala nang lakas na humarap sa buhay, nakalugmok sa mabibigat na problema, no, buhay ngunit halos wala nang buhay, no, hubad, no, walang dignidad, lahat sila ay naghihintay. Naglilingkod tayo sa Diyos, no, pero kailangan nating huminto at tignan yung mga kapatid natin, no, na totoong sumisigaw, no, ng tulong. Dito na siguro tayo magwawakas. Sister, pwede na tayong magtaas ng ating mga panalangin. Yung mga kapatid na nais magtaas ng panalangin dito sa Zoom, pwede kayong mag-unmute at itaas ang inyong panalangin. Panginoon makapangyarihan. Sis Lily? Sige po, sister. Sunod na lang ako. Panginoong Ama makapangyarihan, maraming pong salamat sa salita mo na binubuksan po sa amin ang aming mga puso, ang aming mga isipan sa iba't ibang mga paraan na paano po pwede kami maging mabuting Samaritano. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagbaba, sa iyong paghintay sa amin, sa inyong pag-stop sa buhay namin. Salamat po sa inyong mga instrumento na dinadala mo sa aming buhay para maging mas makabuluhan ang aming pong existence, ang aming pong mission sa mundo ito. Pinapanalangin po namin ang lahat ng mga tao na kinakailangan sa ngayon ng iyong grasya, lalo-lalo na mga tao na nasa kulungan, ang mga kapatid namin na bibisitahin po namin sa July 26. Sila at kami ay iyong
Bigyan ng inyong espiritu upang maging handa sa iyong salita sa misyon na iniatas mo sa amin. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa tulong ng inyong mahal na ina, ang Birhen Maria. Amen. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo ang Amen. aming panalangin. Panginoon. Father God, sa lahat po ng mga salita na aming at mga inspiration na narinig namin mula kay Father Ado, sana po ay maging sensitibo ang aming isipan, ang aming mga mata na magkaroon ng paningin, ang aming puso na maramdaman po din po namin ang mga taong maliliit sa aming paligid na kung iniisip po namin na kami po ay may pangangailangan, mas higit po ang kanilang pangangailangan sa mga araw-araw na nagdaraan. Sana po, Lord, will it, O Lord, na in little ways we can help, we can try our best, although humingi rin kami po ng tawad na minsan po ay nagwawalang bahala po kami. Sana po, Lord, ay higit po kami bigyan ng kalakasan ng loob, ng isip na magawa po ang aming dapat gawin na makasisiya po sa mata ng ating Panginoon. Ito po ay tinataas ko sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Dinggin niyo po ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Paki-unmute po si Neri. Paki-unmute, Sister Neri. Sorry po. Panginoon, pinapanalangin po namin ang lahat ng may sakit. Sana po ay maramdaman nila ang yakap ng inyong pagmamahal. Bigyan niyo po sila ng kagalingan na pisikal at spiritual upang maramdaman nila ang inyong pagmamahal at ibahagi sa ating kapwa. Panalapalangin ko po ang aming pamilya na magkaroon ng lalong pagmamahal at paglilingkod sa isa't isa. Pinapanalangin namin sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dinggin niyo po ang aming panalangin. Ngayon ay itaas natin ang ating mga panalangin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin itinuro ng kanyang anak sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Pwede na tayong magkaroon ng announcement. Yes po, Tere is ready. Yes po. Ayan. Magandang gabi po sa ating lahat, sa mga kasama po namin dito sa Facebook, ay sa Zoom, at sa mga nanonood po sa atin sa Facebook Live. Ayan. So, share ko lang po ang aking screen para po makita ninyo. Ayan. Kita-kita po tayo at magsama-sama po para sa isang Bible mission po ngayong darating na July 26, 2025 in collaboration po with Prison Ministry. So meron po tayong 3 location po para po sa araw po na iyan. So meron po tayo sa Correctional Institution of Women sa Mandaluyong po, sa Manila City Jail at sa MYRC Manila. So para po sa mga iba pang detalye, dahil po, kami pa po ay mag-uusap po at mag-organize pa po para po sa event na ito, kindly coordinate po sa inyong mga parish coordinators po para sa mga sure na po na makakarating po para po sa araw na ito. So magsisimula po ito ng alas 7:30 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali para po sa araw po na iyan. So ang mangyayari po muna ay magkakaroon po ng misa, and then ayan, pupunta na po tayo doon sa Bible Mission mismo po doon sa area na iyon. So, iniimbitahan po namin, pati na po yung mga nanonood po sa amin ngayon, mga first time po na nakapakinig po sa ating Biblical Spirituality Weekly. Welcome po kayo para po sa event na ito. Hindi lang po ito para sa aming ministry, pero pagkakataon po sa inyo na ma-experience po first hand kung paano po pahayag ng salita ng Diyos po sa ating mga kapatid na nasa kulungan po. And
Ayan, so iniimbitahan po namin kayong lahat para sa ating annual biblical retreat sa August 29 to 31, Friday to Sunday po sa St. Michael Retreat House sa Antipolo City. Ang ating registration fee po ay 3,000 pesos. May unting panahon pa po tayo. Sa susunod na buwan pa po yan. So, sana po makapag-ipon po tayong lahat para makapagsama-sama po tayo sa araw po na ito. Kung paano po yung sa registration fee, magpo-post po kami, paano po yung registration, magpo-post po kami sa aming Facebook page para maging madali po sa inyo na makapag-secure po ng slot para po sa mga araw po na ito. So muli po, hindi lang po ito para sa ating ministry, para rin po sa iba, para ma-experience nyo rin po kung paano po kami kumikilos po, ano po yung mga gawain po namin sa aming ministry. Ayan, so calling for volunteers po sa ating lingguhang gawain po. Every Tuesday, every Tuesday po ng gabi, open po to sa lahat. So, ang ating volunteer po na parish ngayon ay St. Pius X po. Ngayon, maraming salamat po sa inyo. Pero welcome po sa iba. Kahit po, hindi po kailangan na isang buong parokya po kayo. Kahit po kayo ay individual, pwede pa rin po kayo makapag-volunteer po sa ating Biblical Spirituality Weekly. Message nyo lang po yung aming Facebook page. O kaya sa mga nakakakilala po kay Kuya Roland Andrew Cruz, pwede niyo po siya i-message po directly para makapag-organize po siya ng schedule po sa inyo. Yun lang po, Father. Sister, may balita ba sa NCR ECBA meeting kanina? May i-announce ka ba? Yes. Yes, so Father, bago po yung Father, gusto ko po sana i-remind po sa mga kapatid natin na malapit po sa St. John Bosco Tondo, pwede po lahat po na nasa Vicariate of Santo Niño, Vicariate of Espiritu Santo, the San Jose de Trozo, yung bandang po Divisoria, na pwede po kayo mag-attend po sa ating entry program na gaganapin sa July 18, 7 p.m. to 9 p.m. This is the second session po ng ating entry program po. At yung ating pong yearly ECBA, Episcopal Commission on Biblical Apostolate, NCR, and that is the General Assembly ng lahat ng mga dioceses at yung archdiocese natin ng NCR ay sa Caloocan. Wala pa pong venue, pero this will be October 4 po. So ang lahat ng mga dioceses ay limited po yung slots na 50 persons per diocese. So we only can go 50 of us. So yun lang po, Father. Okay, salamat, Sister. No, so medyo maiiba yung araw natin ano yan yung Bible quiz natin, na pinagpaplanuhan natin. Sige, tignan natin. And then para sa mga sasama sa mission, sa mga kulungan, sa prison mission, mas maganda po na po kayo, mag-isip na po kayo ngayon, no, kasi yung sa mga ibang, halimbawa sa correctional, marami pong hinihinging mga IDs, no, para maipadala na agad, no, para wala tayong masyadong maging problema, no. Kaya kung naisip niyo na po kung saan niyo gustong sumama, no, ay sa CIW sa lahat po ng mission, sa correctional, sa Manila City, sa MYRC, may mga pari po. May mga pari, may mga kasama tayong pari, no. Okay po, saka yung mga yung mga nais na talagang magpa-register sa ating annual biblical retreat, no, magpalista na po kayo kasi baka maubusan na po kayo ng slot, no. Pwede niyong i-text naman directly si Tere o si Sister Lacey. Okay, para ma-reserve na rin po natin. Sige po, magkita-kita tayo uli sa darating na Martes, no, para sa ating Biblical Spirituality Week. Okay, sige, tanggapin po natin ang pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Umayo Amen. kayong taglay ang pag-ibig na walang pasubali ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Good night. Father. Good Salamat night po sa lahat. inyo. God bless you po. Salamat po sa St. Pius. Thank you, Ate Day. Thank you, Sister Day. Brother Jogar. See you. I see Salamat Brother din, Joe. Ate My Eden. there. Ate Sa Ate Eden, Eden Ate at Ate Melay. Leila. Maraming Mama. salamat. Mama.
si Mama at si Papa ni Tere. Andiyan pala. Bye-bye po, Sister Selly. Lahat Bye, po kayo, Sister sister. Mary. Bye, Bye po. sister. Thank you po. Nice to see you po. God bless you.